Maligayang pagdating sa ating Sunday Fellowship. Naway, ang ating pagtitipon ngayon ay maging isang pagkakataon upang mas mapalalim ang ating relasyon sa Diyos at sa bawat isa. Magpasalamat tayo sa mga pagpapala ng Diyos at magbibigay ng inspirasyon sa bawat isa upang tayo ay magpatuloy sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Magandang gabi sa ating lahat at makipagbukas po tayo sa Psalms 30, Psalms chapter 30, verse 1. Sabayan niyo po ako sa aking pagbabasa. Pinupuri kita, Yahweh, pagkat ako'y iyong iniligtas. Mga kaaway ko'y di ko inayaang magmataas. Sa iyo, Yahweh, aking Diyos, ako'y dumaing, at ako'y namay iyong pinagaling. Hinango mo ako mula sa libingan, at mula sa hukay, ako'y muli mong binuhay. Purihin si Yahweh, siya'y inyong awitan. Ninyong bayang hinirang, siya ay pasalamatan. Pasalamatan ninyo ang banal niyang pangalan, ang kanyang galit, ito'y panandalian. Ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak. Pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Sinabi ko sa sarili, pagkat ako'y panatag, kailan may hindi ako'y matitinag, kay buti mo, Yahweh, ako'y iyong iningatan. Tulad ng isang muog sa kabundukan, ngunit natakot ako nang ako'y iyong iwan. Sa iyo, Yahweh, ako'y nananawagan. Nagsusumamo na ako ay tulungan. Anong halaga pa kung ako'y mamamatay? Anong pakinabang kung malibing sa hukay? Makakapagpuri ba ang mga walang buhay? May papahayag ba nila ang iyong katapatan? Pakinggan mo ako, Yahweh, at kahabagan. O Yahweh, ako po sana'y tulungan. Pinawi mo itong aking kalungkutan. Pinalitan mo ng sayaw at ng kagalakan. Pagluluksa ko ay iyong inalis. Kaligayahan ang iyong ipinalit. Aawit sa iyo ng papuri at hindi ako tatahimik. O Yahweh, aking Diyos, pasasalamatan ko'y walang patid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin siya. Bigyan natin siya ng pasasalamat dahil sa buong linggo, ang katapatan ng Diyos ay patuloy nating naranasan. Yung pag-iingat ng pagpapala ay patuloy natin naranasan. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship your name, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Malaya ang Espiritu Santong Banal nakikilos sa aming kalagitnaan dahil, Lord, kami ay sasayaw, kami ay aawit, kami ay magpupuri at nais namin ibigay sa iyo, Panginoon, ang kaluwalhatian dahil ikaw ang Diyos na mapagpala, ikaw ang Diyos ng kabutihan, ikaw ang Diyos ng kagalingan, ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. We praise you, we honor you, Lord. We bless your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga pong mabuti ang Panginoon, kaya't patuloy tayong magpuri sa Kanya. Mag-uumapaw na papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Jesus, napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita. O Jesus, ako sa iyo'y namamangha, umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Di masusukat ang pag-ibig mo sa amin. Katapatan mo ay hindi
magmamaliw. Ang pangalan mo ay dadakilain. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita. O Jesus, ako sa'yo'y namamangha, umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Di masusukat ang pag-ibig mo sa amin. Katapatan mo ay hinding-hindi magmamaliw. Ang pangalan mo ay dadakilain. Oh, 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 oh. Luwalhati at papuri at papuri, pasasalamat sa iyo lamang. Luwalhati at papuri, pasasalamat sa iyo lamang. At papuri, pasasalamat sa iyo lamang. Luwalhati at papuri, pasasalamat sa iyo lamang. Jesus, napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita. O Jesus, ako sa'yo'y namamangha, umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, sa iyong pagsamba. Hallelujah, 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 sa iyong pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Tunay ngang mabuti at masarap magpuri sa Panginoon. Kaya't nararapat lang natin ibalik sa Kanya ang papuri, ang pasasalamat ngayon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Ikaw ay patuloy naming pinupuri at pinasasalamatan. Sa aming kalagitnaan, Panginoon, papuri at pagsamba para sa iyo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, ting
Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Minsan pa po natin ulitin, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang pong kabutihan. Ating pong buksan ating pong Biblia sa aklat po ng unang Pedro, 1 Peter chapter 4, mula po doon sa verse 10 hanggang verse 11. Aklat po ng unang Pedro, kapitulo 4, talatang 10 hanggang talatang 11. Okay, nakita na po ba ng lahat? Okay, kung nakita na po ninyo, nais kong basahin. Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat sa salita ng Diyos ang ipangaral. Ang gaglingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ipupurihan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Ang ating paksa sa oras pong ito, sa ating pangatlong serye po ng ating sermon, may title po na Me Serving in My Church. Ako sa paglilingkod sa aking iglesia. Po, yun po ating pong tatalakayin sa oras po ito. Tignan po natin ang idea. Sabi po ganito, please. Ang sabi po ganito, every believer is a steward of God's grace and is called to serve others in the church so that God alone is glorified through Jesus. Ang bawat mananampalataya po ay katiwala po ng biyaya ng Panginoon. Diba po? At inawag po tayo para po maglingkuran sa isa't isa. Para saan? Para po sa tinatawag na kapurihan ng ating Panginoon. Maraming mga mananampalataya, iniisip po nila na ang paglilingkod sa Diyos ay nakareserve lamang para sa mga leader, di po? Sa mga pastor, sa mga taong binigyan ng Diyos ng mga kaloob, nandun lamang. Pero sinasabi po ng scripture, ng ating talata, serving God is not a position. It is a calling for every Christian. Ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi lamang po dahil ikaw ay mayroong posisyon o titulo, kundi ang paglilingkod po sa Diyos, ano pa sabi po dito? Ito po ay isang uri ng tawag sa lahat ng mga mananampalataya. Nang sinulat po ito ni Pedro, ang sinulatan po niya yung mga mananampalataya po ng panahon po na iyon na nagsasuffer po dahil po saan? Sa persecution at pressure po ng government
nung panahon na yun. Pero sa gitna po ng mga kahirapan ng pagdurusa, ang sinasabi po ng Panginoon, huwag kayong huminto. Magpatuloy lamang kayo sa paglilingkod sa isa't isa. Ang sabi po sa pangalawa, again to, please add the slide. Sabi po, a healthy church is not built by a few serving many, but by many serving one another. Ang isa daw pong malagong iglesia ay hindi daw po yung meron lamang ilan na tao na naglilingkod sa napakaraming miyembro. Kundi sabi po rito, ang malagong iglesia, ang healthy church, ang sabi po rito, marami ang naglilingkod sa isa't isa. Dalahin ko po na magiging po ang ating mong iglesia. Ano po? Hindi lamang iilan ang naglilingkod sa bawat isa, kundi mas marami ang naglilingkod sa isa't isa. Baybayin po natin mabuti ang verse 10 hanggang verse 11. Ang sabi po sa unang bahagi, ay ganito po. Pag binasa po natin, ang sabi po ng talata, ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob as each has received gift. Serving is a gracious gift from God. Ang paglilingkod po ay isang mapagpalang kaloob mula po doon sa ating pong Panginoon. Ulitin po natin, ang paglilingkod po ay kaloob na tinatanggap po natin galing po doon sa ating Panginoon. At ang bawat mananampalataya, sabi po dito, ang bawat mananampalataya ay may tinatanggap na kaloob. Po, lahat ng mananampalataya, every believer has what? Received a gift. Po, ulitin mo natin. Lahat ng mananampalataya o bawat mananampalataya ay may tinatanggap na kaloob. Pag sinabi po natin, ang salitang bawat isa, nangangahulugan po ito na walang sinuman ang hindi kasama. Lahat kasama po dito. Wala po dito tinatawag na exemption. Lahat kasama po. Bawat isa. Sabi po ito, ang spiritual na kaloob ng Panginoon ay hindi pinaghihirapan, kundi tinatanggap. Ulitin mo natin. Ang sabi po dito, spiritual gifts are not earned, they are received. Tinatanggap po ang kaloob o ang biyaya ng Panginoon. Hindi mo ito kinakailangang pagtrabahuhan. Hindi mo kinakailangang pagsumikapan. Ang lahat ng tumanggap kay Kristo bilang sariling Diyos at tagapagligtas at ang Espiritu Santo ay nananahan sa Kanya, siya ay may tatanggaping kaloob na nagmumula po doon sa ating Panginoon. Kaya hindi pa pwedeng sabihin ng isa o ng iba na wala akong maiaambag. Ang sinasabi po rito, lahat po tayo ay pwedeng mayroong maiambag sa gawain ng Panginoon. Kasi ang bawat isa o every believer has received a gift. Lahat po tayo tumatanggap po ng kaloob na nanggagaling po sa Panginoon. Pangawalang po sabi po rito, pagkirigyan po natin, ang kaloob ay ibinigay sa pamagitan ng biyaya. No? Ang kaloob ay ibinigay sa pamagitan ng biyaya. Gifts are given by grace. Yung salita po itong gift, ang ibig sabihin po, o yung salita pong kaloob, ang ibig sabihin po ito ay charisma, na nagmula po sa salitang charis, na ang ibig sabihin po ay biyaya ng ating pong Panginoon. Yung kaloob na meron po kayo, yung kaloob na meron po ako, pasahin po natin, yung talento na meron kayo, yung talento na meron ako, pasahin po ito ay biyaya na nagmula o nanggaling sa ating Panginoon. Serving is not about ability alone, but God's grace at work. Ang biyaya po o ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi lamang po tungkol kung anong kakayahan meron po tayo. Ito ay patungkol sa biyaya ng Diyos na kumikilos. Karagdagan po, ipinakikita ng mga kaloob ang kabutihang loob ng Diyos, hindi ang kadakilaan natin. Po, ang ipinakikita po ng kaloob ng Diyos sa atin ay ano? Ang biyaya ng Diyos, ang pagkilos ng Panginoon, hindi po sa ating sarili. Ito po ay para sa
kabutihan ng Panginoon sa buhay po natin. Ang sinasabi po natin sa una, ay ganito. Pag tinignan po natin, ang sinasabi po niya, simple po lamang. Ano po yun? Serving is a gracious gift from God. Ang paglilingkod po ay isang uri po ng magandang kaloob na nagmumula po sa Panginoon. Ang sabi po ng verse 10. Karagdagan po sa verse 10, ang sabi po rito, use it to serve one another as God is steward of God's varied grace. Ang sabi po rito, serving is stewardship, not ownership. Ang paglilingkod po ay pamamahala, hindi po pag-aari. Hindi po natin. Ang paglilingkod po ay pagkakatiwala na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi po natin ito pag-aari. Sabi po rin sa ating talata, gamitin ito sa paglilingkod sa isa't isa bilang mabuting katiwala ng iba't ibang biyaya ng Diyos. Nakita po natin, we are steward, not owners. Tayo po'y katiwala, hindi po tayo ang nagmimay-ari. Lahat ng narito ay katiwala ng Diyos. Hindi niyo po pag-aari yung bagay na ginagawa po ninyo sa ating Panginoon. Kaya po tayo nagkakaroon ng problema. Ginagawa po natin pag-aari. Po, yung ating mo tinatawag na paglingkod sa ating Panginoon. Ulitin po natin, tayo ay katiwala, hindi mga may-ari. Ang katiwala, ano po siya? Namamahala ng bagay na pag-aari ng iba. No? Ang katiwala, stewards manage what belong to someone else. Hindi ikaw. Nagmimay-ari ang nagmimay-ari ang Diyos. Ikaw lamang ang nagmamanage nung bagay po na yun. Ano po? Kaya hindi po atin ito. No? Kung kayo po ay nagkapastor, kung kayo po may ginagawang gawain, kung may pinagkatiwala po sa inyo, kung kayo po ay nasa house church, hindi po yun inyo. Yun po ay pag-aari ng Diyos. Kayo po ay tagapamahala lamang ng bagay na yun. Ang ating mga kaloob ay ipinahiram lamang ng Diyos sa atin. Kung ano ang mayroon tayo, ito po ay ipinahiram lamang ng Diyos sa atin. Nung pong mga late 80s, late 70s, early 80s, ang DCAS noon ay mayroong palaging plug line na binabanggit po sa anong programa. At ang sinasabi po doon ay ganito, kung kayo daw po ay mayroong talent, gamitin mo yung talent na yon, kasi kapag hindi mo ginamit, kukunin ng Diyos yung talent na yon. Ang Diyos po ay may pinagkaloob sa ating biyaya ng kaloob para po sa paglilingkod. At kapag hindi po natin ginamit, pwede mo itong bawiin ng Panginoon. Kasi ito po ay ipinahiram lamang ng Diyos para po sa atin. At dahil may pinahiram lamang po ng Diyos sa atin, may araw na mananagot tayo kung paano natin ginamit ang mga ito. Wow! Magsusulit daw po tayo kung paano po natin ginamit yung talento o yung kaloob na ibinigay ng Panginoon para po sa atin. Sa unang bahagi, ang sabi po natin po dito, tayo po ay katiwala, hindi nagmimay-ari. Pangalawa, ang sabi po dito, ang paglilingkod sa iba, ang layunin ng kaloob. Kaya po tayo mayroong kaloob para maglingkod po tayo sa iba. Hindi po para sa ating personal na gain. No, ito may ginagamit po para po saan? Sa paglilingkod po sa iba. Isasabi po natin yung talata. Sabi ko ito, ang kaloob ay hindi para sa sariling pagkapakitaan. No, hindi para sa atin mismong personal. No, ang kaloob po ay para saan? Para po gamitin sa paglilingkod para po doon sa iba. Ang kaloob ay hindi para sa competition. Kadalasan yun po yung nangyayari. Nakikipag-compete tayo, nakikipagpaligsahan tayo doon sa iba. Pero hindi po doon. No? Kaya kami kaloob, kasi nice ng Diyos, maglingkod ka doon sa iba.
Ang kaloob ay ibinigay upang palakasin at patibayin ang iba. Wow! Kaya ka mayroong kaloob ng paglilingkod, ng pagsalita. Para saan? Para patibayin, palakasin ang ibang mga mananampalataya. Hindi para sa iyong sarili. Ano po? Hindi para gamitin mo, para umunlad ka, umasenso ka, guminhawa ka. Hindi. Ginagamit mo yon para sa kalakasan ng kapwa mananampalataya. Pag-iignan po natin, iba-iba ang biyaya po ng Diyos. Iba-iba po ang kaloob ng Panginoon sa atin kapag katignan po natin. Po, sabi nga po, ang biyaya po ng Diyos, ang biyaya po ng Diyos ay dumarating sa iba't ibang anyo. No? Iba't ibang anyo po ang mga kaloob o biyaya na ibinibigay po ng Panginoon sa atin. Magkakaiba ang kaloob, pero iisa lamang ang purpose, ang layunin. Di po? Iba-iba ang ating kaloob. Iba-iba po yung tinatanggap natin. Pero isa lang po ang layunin. Para saan? Para makapaglingkod sa kapwa at para sa kapurihan ng ating pong Panginoon. Kaya tiyakin natin na yung ating ginagawa ay nasa tamang layunin. Ang tamang layunin, makapaglingkod sa iba at magbigay ng kapurihan para po sa Panginoon. Kapag ang kaloob na meron ka ay para lamang sa sarili mong kapakinabangan, aba, may problema ka. May problema ka. May problema ka. Nung tinitignan ko po itong ideyang ito, sabi ko, paano yung mga lingkod ng Diyos na para makapaglingkod, kinakailangang maglagay ng price? Paano kako yun? Kasi may mga singer sa gawain ng Panginoon, may mga preacher na kapag ka ini-invite ka o ini-invite natin, may mga price yan. No? Ako, mayroon akong in-invite noon. One time, in-invite ko siya. Nagsalita siya. After a year, in-invite ko uli. Sabi niya sa akin, Pastor, hindi na pwedeng kagaya nung dati ha. May price na po ako. Pinakababa ko po ngayon, 10,000. Pero sabi ng Biblia, kaya ka mayroong kaloob para ipaglingkod sa iba. Hindi para pagkakitaan. Pero maraming mga mananampalataya, yung kaloob na mayroon sila, pinagkakakitaan nila. Para sa kanyang sariling kapakanan, hindi para sa kapakanan ng ibang mga mananampalataya. Ulitin po natin, magkakaibang kaloob, ngunit may isang layunin. At ang iba't ibang uri ng paglilingkod ay sumasalamin saan? Sa karunungan ng Diyos. Yung ginagawa nating paglilingkod, ipinakikita niya, alin po yun? Yung karunungan ng Diyos na gumagalaw para po dito. Ang sabi po, pag tinignan po natin, please, may nakalagay dito, another one. Ayan. Sabi po dito, how can I serve others with what God has given me? Paano ako makapaglilingkod sa ibang tao doon sa bagay na ibinigay ng Diyos para po sa akin? Dapat alam natin yan. May ibinigay ang Diyos sa atin at dapat may paglingkod natin yan sa iba. Pag tinignan po niyang talata po ng Biblia, sa 1 Peter chapter 1, verse 1, binanggit po doon ni Peter yung kanya po mga sinulatan. Ano po? At ang sinulatan po doon ni Peter ay isang malawak na lugar. Actually, pag tinignan po natin, kaiba po yung pagkakasulat po dito ni Peter. Ano po? Ang in-address po dito ni Peter, kapag tinignan po natin, doon po sa verse 1 ng ating mong talata, no, yung mga mananampalataya na nandun sa Asia Minor. Sino-sino po yun? Yung pong Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Actually, pag tinignan po natin, halos 5 lugar yung binabanggit po dito. At yung 5 lugar pong ito, kadalasan, ang sabi po ito ay mostly Gentile believers. No?
at nabubuhay sila saan? Sa lugar na tinatawag po nating Grego-Roman society, masyado silang minor. No? Kakaunti sila. Pero doon sila sa lugar na iyon namumuhay. Kaya nga ang lakas ng persecution po nila noong panahon na iyon. At ang sinasabi sa kanila ng Panginoon, okay, may kaloob kayo. Dapat maggamit niyo yan. Para saan? Sa kalakasan ng bawat mga manampalataya. Kaya ang tanong, how can I serve others with what God has given me? Paano ako makapaglilingkod? Kayo po, bilang mga manampalataya, paano po kayo makakapaglingkod sa kakayahan na ibinigay po ng Diyos para po sa inyo? Tandaan po natin, sa mga lugar na pinaglalagyan po natin, hindi po tayo habang buhay dyan. Meron lang po tayo panahon na iligay ang Panginoon sa lugar po niyan. Hindi po tayo dyan habang buhay na dyan ka na at dyan ka na mamamatay. Hindi. Kung nagtatrabaho ka, hindi habang buhay nandyan ka. Meron lamang time na nandyan ka. Kung ikaw ay nasa isang organization, meron lamang panahon na nandyan ka. Kung ikaw ay nagtuturo sa eskwelahan, meron lamang panahon na nandyan ka. Hindi buong buhay mo nandoon ka. At habang nandun ka, ang sinasabi ng talata, maggamit mo yung kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos para sa kalakasan ng iba. Paano yun? Sa kapanahunan po ni Peter, may dalawang uri ng pananambahan. Madalas nating mabanggit yung tawag po nating house church sa Acts. Pero, may binabanggit din po doon na kadalasan sila po ay nandoon sa temple court. Yun po yung dalawang place na kung saan tinatayuan po nila para po sa gawain ng Panginoon. Doon po sa temple court, kung tawagin po ito ay public gathering. Na kung saan nangangaral sila para no? Para magbigay ng ebanghelyo at yung mga hindi manampalataya ay maging manampalataya. Ang pangalawa, tinatawag po nating house church. Ang tawag nila rito ay private gathering o worship na kadalasan nakasarado ang pinto. At doon, nandoon ang mga manampalataya. At ang ginagawa doon para magpalakasan sa kanilang pananampalataya. May dalawang gawaing ginagawa ang church ng panahon na iyon. Isa yung public gathering, isa yung private gathering. Yung isa nasa labas, yung isa nasa loob ng tahanan. Para ano po? Para magamit nila yung kaloob na ibinigay ng Panginoon para po sa nila. At yun ang sinulatan po ni Peter. Ang sabi po sa verse 11, whoever speak as one who speak oracles of God, whoever serve as one who serve by the strength that God supplies. Ang nagsasalita ay magsalita na parang mga salita ng Diyos. Ang naglilingkod ay maglingkod ayon sa lakas na pinagkaloob ng Diyos. May dalawang uri na tinatawag po tayong kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin. Dalawa po lamang. Una, ang tawag po natin dito po ay mga kaloob ng pagsasalita. Okay? Speaking gifts. Pangalawa, tinatawag po natin mga kaloob ng paglilingkod. Dalawa lang po yun. Pag-inig na po natin ng Biblia. Pagsasalita at paglilingkod. Hindi po nakasama po doon yung pagsusulsol. Kaloob din daw po yun eh. No? Yung pag-upo, kaloob din daw po yun. Hindi po kasama yun. Pagsasalita at paglilingkod. Una, speaking o mga kaloob na pagsasalita. Alam po natin yan. Pagtuturo o teaching, preaching, exhortation, counseling. Pagtuturo, pangangaral, pagkapayo, paghihikayat. Yun po yung kabuuan na tinatawag po nating kaloob ng pagsasalita.
At sabi po ito, dapat nagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi ng sariling opinyon. No? Dapat ang pagtuturo, ang pangangaral, ang pagkapayo, at ang paghihikayat o counseling ay ano po? Paghahayag ng salita ng Diyos, hindi na sariling opinyon. O, sa panahon ngayon, mas maraming opinyon kaysa sa salita ng ating pong Panginoon. Ang tapat na paglilingkod ay nangailangan ng katotohanan na may kababaang loob. Faithful service requires truth with humility. Sino po rito mayroong kaloob ng pagsasalita? Nagtuturo ka, nangangaral ka, o nagpapayo ka, at panghikayat. Kung meron ka nito, sabi po ng talata, gamitin mo ng naaayon saan? Sa salita ng ating pong Panginoon. Pangalawa, mga kaloob ng paglilingkod, helping, giving, leading, showing mercy, pagtulong, pagbibigay, pamumuno, pagkapakita ng awa. At kadalasan, hindi ito napapansin. Ngunit, ang ito po ay napakahalaga. No? Yung kaloob ng paggawa, hindi nakikita yan eh. Hindi napapansin. Hindi ka palaging bida rito. Pero sabi po rito, ngunit napakahalaga. Kailangang umasa sa lakas ng Diyos, hindi sa sariling kakayahan. Kaya nga nakakapagod ito eh. No? Nakakadala, nakakasawa. Kaya nga, sa paglilingkod sa pamagitan ng paggawa, kadalasan na sinasabi po ni Pablo, huwag kayong mapagod o huwag kayong mapagod o huwag kayong tumigil sa paggawa ng mabuti sa inyong kapwa. Palaging ganun ang sinasabi ito ni Pablo. Bakit? Kasi ito yung bahagi na nakakapagod. Ito yung bahagi na nagkakaroon ka ng frustration kapag ginagawa mo. Bakit? Kasi walang nakakakita eh. Doon sa pangangaral, doon sa pagtuturo, saan may pumapalakpak. Pero doon sa pagtulong, wala yun, nakakapansin. At minsan, lahat ito, ginagawa ng palihim. Pero kinakailangan gawin ito, saan? Sa pamagitan po ng lakas ng Diyos, hindi sa sarili nating kakayahan. Ang sabi po, ano man natin ginagawa, maging ito man ay hindi nakikita o nakatago, pagsasalita man o paglilingkod, ang Diyos ang nagbibigay kapangyarihan sa bawat gawaing ginagawang may pananampalataya. Ang Diyos po ang nagbibigay po sa gawaing may tinatawag na pananampalataya. Una, ang sabi po natin, ang paglilingkod ay ang paglilingkod ay isang kaloob na nagmula doon sa Diyos. Pangalawa, sinasabi po natin, ang paglilingkod ay pamamahala, hindi pag-aari. Pangatlo, sinasabi po natin po dito, ang paglilingkod ay mayroong ganap na dalawang pangunahing paraan. Ano yung unang paraan? Sa pamagitan ng pagsasalita. Pangalawang paraan, sa pamagitan ng paggawa. Pang-apat na bagay, sa verse 11, huling talata, sabi po ganito, the ultimate goal of serving is God's glory. Ang pinakmataas na layunin ng paglilingkod ay ang kaluwalhatian ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. Ang sabi po natin mong talata, upang sa lahat ng bagay ay maluwalhati ang Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Isang katotohanan. At ang sabi po ng katotohanan, God is the audience of our service. Ang Diyos ang tunay na nakakita ng ating ginagawang paglilingkod. Lahat ng ating paglilingkod
Ang sinasabi po, ang Diyos ang unang nakakakita. Maaaring hindi napapansin ng iyong kapwa. Maaaring hindi na-appreciate ng taong pinaglilingkuran mo. Pero sinasabi po rito, ang Diyos ang unang nakakakita ng lahat ng ating ginagawa. Gumagawa tayo hindi para sa palakpak ng tao. Gumagawa tayo hindi para sa pagkakilala o anumang uri ng titulo ang dapat ilagay po sa atin. Gumagawa tayo hindi lamang para sa ating personal na kasiyahan. Gumagawa tayo para sa kapurihan ng ating pong Panginoon. Kamusta yung ating pong ginagawang paglilingkod? Kuminsan, pagkatapos natin gawin yung bagay na yun, nalulungkot tayo. Kasi wala man lang nakakita. Wala man lang nakapansin. Ginawa mo isang bagay, nangyari yun dahil sa iyo, nag-alis na ng lahat nang hindi ka napansin. Pero kung hindi dahil sa iyo, ang sasabihin mo, hindi mangyayari yung bagay na yun. Hindi po. Gumagawa tayo para saan? Para sa kapurihan ng ating Panginoon. At anumang ating ginagawa, ang Diyos ang unang audience, ang unang nakakakita ng lahat ng ating ginagawa. Christ is the channel of our service. Si Kristo ang daluyan ng ating paglilingkod. Ang paglilingkod ay nagbibigay ng walhati sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At kapag tinignan natin ang Biblia sa aklat ng Mark chapter 10, verse 45, si Kristo ang pinaka-perfectong example, halimbawa ng tunay na paglilingkod. Tayo naglilingkod sapagat siya ang unang naglingkod sa atin. No? Si Jesus ang unang naglingkod bago tayo. Tayo muna pinaglingkuran ng ating pong Panginoon. Ang sabi po, when we serve faithfully, God is glorified. The church is strengthened. The gospel is displayed. Kapag tayo po ay naging tapat sa ating pong paglilingkod, ang Diyos ay nabigyan ng kapurihan. Ang iglesia ay nagiging matatag at nakikita ang ebanghelyo ni Kristo sa lahat ng ating pong ginagawa. Tandaan po natin, serving is not about being noticed. It is about being faithful. Ang paglilingkod ay hindi yung dahil gusto nating maalala tayo, makita tayo, kundi ang paglilingkod ay para po sa ating katapatan na ginagawa sa ating Panginoon. Serving is not about position. It is about purpose. Hindi ka naglilingkod dahil mayroon kang title, mayroon kang posisyon sa loob ng simbahan. Naglilingkod ka kasi mayroon isang layunin. At ang layunin ito, mabigyan ng kapurihan ang Panginoon at makapaglingkod po tayo sa isa't isa. Pwede po nating ilagay ang isang katanungan sa ating pong mga sarili. Meron bang lugar para sa akin sa paglilingkod? Meron bang lugar para sa akin sa paglilingkod? No? Kadalasan, ganun yung tanong natin, meron bang lugar para sa akin sa paglilingkod? Ako ba ay mahalaga? Ano po? Dapat ang itanong po natin ganito. Hindi yung, there is a place for me? Am I important? Dapat yung tanong po natin, where can I serve? Sa anong paraan para ako makapaglingkod? How can God use me? Paano ako pwedeng gamitin ng Panginoon? Minsan, tinatanong po natin kadalasan, meron ba akong lugar? Hindi mo na kailangan maghanap ng lugar. Ang kinakailangan mo lamang, gawin kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo para sa larangan ng paglilingkod. Sa ikatlong bahagi ng ating sermon, na mayroong title, Ako sa paglilingkod sa aking iglesia, Me serving in my church. Dahil bahagi ako ng katawan ni Kristo, dapat mayroon akong paglilingkod na ginagawa sa katawan ni Kristo. Kamusta tayo? Tayo ba'y mayroong bahagi na ginagawa sa katawan ng ating Panginoon? At kung ito ba'y masagot po niyo ng mayroon, napakaganda. Pero masagot po niyo ng wala. Ngayon pa lamang,
ihanda niyo pong inyong sarili. Kasi meron po kayong puwang sa paglilingkod para po sa Panginoon. Ang kinakailangan niyo lang pong gawin, maging available kayo sa paglilingkod sa gawain ng ating Panginoon. Naniniwala po ako na ang bawat isa na naririto sa loob ng simbahan ng Living Faith ay meron talent na ipinagkaloob ang Panginoon. Talent sa paglilingkod, kailan pa natin uumpisahan? Marami na po ang nangangailangan na nasa labas. Paglabas pa lang natin, makikita natin yung mga tao naglalakad. Karamihan dyan ay walang pagkakakilala sa Panginoon. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para makakilala lang sa Kanya. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para ang sarili lang natin ang maligtas at ang pamilya. Hindi po yun ang plano ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon, lahat ng mga nasa paligid natin, kaibigan, kamag-anak, humakbang na po tayo para sila ay bahagi na ng salita ng Panginoon. Sa paanong pamamaraan yun? Ngayon pa lang, ipag-pray na natin. Alam niyo po, gumagawa ang Panginoon ng isang, kapag dinisire po natin ang isang bagay, at iyon ay tungkol sa Panginoon, hindi niya tayo tulungan. Ako naman po talaga ay palaging dinisire ko, Lord, gusto ko po araw-araw mayroon akong ma-sharean. Pero hindi naman sa lahat ng araw ay mayroon talaga. May pagkakataon na nagiging busy ka, hindi mo na alala yung pangako mo na, Lord, gusto ko magpagamit sa iyo araw-araw. Diba? Ang mundo talaga ay lagi tayong inuubos yung oras natin. Pero dapat ma-manage natin yung time, yung araw na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Nung nag-iikot po ako sa lugar namin, dahil ako po ay naging president ulit ng aming kalipi, may isa doon akong member na may sakit siya. Pero matagal ko na siyang sinisharean at niyayaya sa church na to. One time po, nung Tuesday, sabi ko, bakit hindi na kita nakikita? Hindi na kita nakita nag-zumba. May sakit daw siya, may nararamdaman siya. Para daw siya may panic attack, may takot. Sabi ko, nako, Lord, ito na nga siguro yung time para talagang ang mga anak, kasi dati na po siya nakakilala sa Panginoon. Sabihin, may mga tao nakakilala sa Panginoon, may nangyari sa kanila na baka ikaw, ako, o sino sa atin, ang kailangan umabot sa kanila. Sabi ko, pwede ba ako pumasok sa bahay mo? Mag-usap tayo kung okay lang sa'yo. Yung pala ay naghanap siya ng kausap. So habang nag-usap, sinera ko ulit siya. Kasi tinanggap niya na, pinaalala ko lang kung ano yung tinanggap niya sa Panginoon. Na kailan na hindi mawawala. Yung manumbalik lang siya. Tapos nag-iyak siya ng iyak. Marami pa ang nangangailangan. Huwag natin ubusin ang oras na para lang sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela. Kasi pansamantalang yaman lang po iyon. Panandali ang yaman lang yun. Pero yung mga bagay tungkol sa Panginoon, wag po natin baliwalain. Ilang buwan na, ilang linggo nang pinangangaral ang salitang humayo tayo. Kumilos na tayo. Kailan pa tayo kikilos kapag pag nasa hindi na magandang kalagayan, naalala mo nung gusto maglingkod sa Panginoon? Lalo na mga kabataan natin ngayon. Kayo ang mas maraming panahon. Ako, sabi ko nga, kaya sabi ng mga anak ko, Mama, bakit hindi ka na nagninegosyo? Ayan tuloy, wala na tayong pera. Hindi naman ako naniwala walang pera. Hindi ako nawawala ng pera. Kasi si Lord ang good provider at lagi siya nag-provide ng mga pangailangan namin. Sa totoo lang, wala naman talaga kaming trabaho sa loob ng bahay namin sa mga panahong ito. Years na. Pero nakikita nyo ba na mukha kaming walang trabaho? Diba? Pero ang buti ng Panginoon kasi binibigyan ka ng talent, paano kumita ng pera, kahit hindi ka na magtrabaho. Nagsusustain ang Lord sa pangailangan araw-araw. Yung blessing lang na hindi ka nagkakasakit, magkasakit ka man, hindi ka na ospital, sa bahay ka lang. Diba? Sobrang blessing yun. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon ay isang opportunity, pagkakataon para tayo humakbang na
Kailan pa? Huwag natin sayangin ang mga panahon natin sa mga bagay na pansamantala lang. Ang pagbibigay ng ikapo at handog ay tanda ng ating pagtitiwala at pasasalamat sa katapatan ng Diyos. Hindi ito pilitan, kundi isang masayang pagtugon ng puso. Ang 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang pagbibigay ay nagbubukas ng mga bintana ng langit. Ang sabi niya po sa Malakay 10, ang pagbibigay ay nagbubukas ng mga bintana sa langit na nagpapakita na mas pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Mga kapatid, ang ating ikapo at handog ngayong araw ay hindi lamang pagtupad sa tungkulin. Lord, naglilingkod na naman ako sa iyo. Okay lang ba na hindi na muna ako mag-ikapo ngayon? Sabi po, mga kapatid, ang ating ikapo at handog ngayon ay hindi lamang pagtupad sa tungkulin, kundi isang pagkilala na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng ating biyaya. Napakabuti ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng lakas, trabaho at buhay. Ang ating pagbabalik ng ikapo ay pagkilala sa kanyang soberanya. At ang handog ay ipagpapakita ng ating pagmamahal. Huwag tayong matakot magbigay. Kaya huwag po tayong matakot kapag nagbigay tayo, Lord, kulang na yung budget ko. Paano na? Si Lord ang may-ari ng lahat ng yaman na nakikita natin dito sa mundo. Bigyan lang tayo ng Panginoon ng talino paano mag-budget at gumawa ng pera. Ibibigay niya yun sa atin. Dahil hindi naman dadating yung biyaya na yan na hindi natin pagtatrabahuan. May mga bagay na ibinibigay ang Lord na biglaan. Hindi naman laging may mag-aabot sa atin. May mga panahon pag kailangan mo, pinagbibigay, di ba? Kaya may mga bagay na talagang ipag-pray natin sa Panginoon. Dahil ayon sa Malakay 3:10, sabi po dito, susubukin ng Diyos ang kanyang katapatan sa pagbubukas ng mga bintana ng langit. Alam niyo po kapag ang Lord ang nagbuhos sa atin ng pagpapala, kita niyo yung langit kung gaano kalawak. Ang tanong, nagiging tapat ba tayo sa ating mga ikapo? Sa ating mga kinikita? Ibinibigay ba natin ng tama? Paano bubuksan ng Panginoon ang durungawan, ang mga bintana? Patak lang ang magkaroon man tayo ng blessing pero lagi tayong kulang. Pero kahit nagkukulang, yung mga ibang tapat sa Panginoon, masaya pa rin sila. Kami, ako yun. Diba? Hindi ako, Lord, wala na akong pera, pero darating, di ba, may pera ulit. Kaya ang Diyos ay sobrang matapat siya sa mga taong nagtatapat sa Panginoon. Kahit nga tayo hindi tapat, tapat pa rin ang Panginoon. Kaya Lord, thank you po talaga. Magbigay tayo ng may kagalakan, hindi dahil kailangan, kundi dahil tayo ay pinagpala upang maging pagpapala. Magtiwala tayo na sa bawat binhi ng pagbibigay, may aanihin tayong kabutihan mula sa Panginoon. Kaya lahat ng ibinibigay natin sa Panginoon, hindi po yan kawalan sa atin, kundi isa puntong pagpapala sa ating mga spiritual na pagpapala, hindi mang pinansyal, pero isa pagpapala sa paglilingkod, pagpapala sa lakas, di ba? Nakapagtrabaho, nakakalakad ka ng maayos, na walang aray. Minsan may aray, pero mabilis mawala. Sa biyaya ng Panginoon. Nagkakasakit, pinoprovide ng Panginoon pangailangan. Nakakapagtrabaho, binibigyan ng lakas. Kaya, lagi nating alalahanin ang Panginoon sa paglilingkod, sa pagmiministry. Marami pong bukas ng mga gawain ang taong ito at maraming kulang na mga manggagawa. Tinatawag po tayong lahat. Tinatawag po tayong lahat ng Panginoon. Dahil walang anak ng Diyos na tumanggap sa Kanya na hindi tinawag sa paglilingkod. Pag-pray po natin yung mga talent natin. Huwag natin sayangin yung panahon. Huwag tayong magsayang ng oras. Kasi anytime darating na si Jesus. Baka maabutan kayo nanonood ng sine, nasa mall, nasa mga barkada, nasa vacation. Hindi naman masama yun. Pero kung
may part si Lord sa buhay natin, malulugod ang Panginoon. At sigurado na ang simbahang ito ay hindi na magkakasya dahil lahat tayo ay kikilos. Hindi naman ako marunong mag-share. Diba? Pero ang Lord, bibigyan tayo ng talento, ng lakas na loob at ng tapang. Sa mga may kaloob sa Panginoon, hawakan po natin ito at manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga mensahe po ninyo na patuloy po ninyong pinarating sa amin. Dalangin namin, Lord, na hindi ito mawala, hindi ito kainin ng mga sitwasyon, hindi ito, Panginoon, makalimutan ng aming mga puso. Ang dalangin po namin, patuloy na mag-umapaw ang iyong salita ng paglilingkod, pagiging matapat sa pag-iikapo, at pagsunod sa iyo. Tulungan mo kami na magawa namin ito, Panginoong Jesus. Tulungan niyo po kami. Sa aming kakayanan, kulang kami sa lahat ng bagay. Ngunit nagtitiwala kami, Panginoon, kapag ibinigay namin sa iyo ang aming buong pagkatao, sinurrender namin sa iyo ang aming sarili, ang lahat ng bagay ay babaguhin mo, Panginoon. Aayusin mo. Salamat, Panginoon, sa mga kamay na magbibigay. Pagpalain mo, Panginoon, ang patuloy na nagiging matapat sa iyong pagbibigay. I-bless mo, Panginoon, ano man ang kanilang mga desire sa kanilang mga buhay, Panginoon. Tumugon ka sa kamanghamangang kapamaraan mo, Panginoon. At sa mga hindi pa po, Lord, nagtatapat sa pagbibigay, humihingi po kami ng kapatawaran sa hindi po namin pagiging matapat sa iyo. Patawad po, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At pagpalain mo po kami, Panginoon, ng espiritu ng pagbibigay na matapat sa iyo. At gawin na namin na maging tama ang aming pamumuhay bilang mga anak mo sa mga panahon ito na nalalapit na ang panahon ng pagdating mo. Lord, salamat sa pribilehiyo ng pagbibigay. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga negosyo na pinagmumulan ng kita. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga nagtatrabaho, ang mga walang trabaho. Lord, bigyan niyo po, Lord, ng trabaho. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa bawat kaloob na ipinigay mo sa amin, Panginoon. Ang aming dalangin, O Diyos, maging mabuti kaming katiwala, maging tapat kami, O Diyos, maging sa pinakmaliit na bagay na ibinigay mo para sa amin. Sa gayon, O Diyos, sa katapatan ito, maranasan namin, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, ang pagkapal ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, ang lahat magsabi ng Amen and Amen.